Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ng update tungkol sa kontrobersya sa akusasyon na nag-fake news daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito may post si Dr. Lorraine Badoy 30 minutes ago. So bagong post lang niya ito. Sabi niya, DBM site is down. Department of Budget and Management yung webpage. Kasi sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang mga tao pwede lang tignan ang kopya ng General Appropriations Act sa DBM site. So siguro, maraming nag-check doon. I don't know kung anong nakita nila. Kung may discrepancy, nako, ito, DBM site is down. Bakit? So, magbasa tayo dito muna sa people who reacted. 2,600 people who reacted. Ang 1,500 tumatawa. Ano ibig sabihin yung tumatawa? Tinatawanan ang DBM. Bakit biglang nag-close ang kanilang web page o website? So ibig sabihin na may tinatago ba? Tingnan natin sa mga comments. Ayan. Sabi ni Rolly Montoya, kinagat ang hamon na tignan ang buong budget. Sabi ko nga sa inyo yun ang hamon ni Executive Secretary Bersamin. Punta lang sila sa webpage ng DBM. Ngayon, ang daming gustong makakita daw ng system. Lahat na walang interest sa budget na curious bigla. Solid Duterte. Jane Gementi sa Batas. Sabi niya, nagdrama ang DBM. Edwin Hamora, ito, very active ito sa social media. Sir Edwin Hamora. Bakit? May insertions na ginawa. Sinagot ni Dr. Lorraine Badoy, sana yun, nag-double time. Siguro, baka may kinorek. Double time. Si Bulele Dueña, sabi niya, asked Liberan. Yung ba si Yusek Hope Goddess Liberan, ang daming nasasayangan ito. Edwin Hamora, sabi niya, pinalusot ang bicameral na daming blank pages. Si Nal Ilyatan, sabi niya, dagdag bawas pa siguro. Si George Roses, baka nagtawag na ng bathala si Yusek Gades. Christy Gabriel, sabi niya, either millions of Filipinos are now checking the DBM as per DBM's interview, or they're busy making a hocus-pocus on the pages that was mentioned by Pio Duterte et al. Sa podcast. Ay, nako. Delia Akenes Sombilon, sabi niya, impas ang loans namong mga teachers kay sakit kayo ba ang mga medyo masama itong sinabi nitong isa. Rosario Divera, sabi niya, kaninang umaga todo tanggol pa yung Yusek Gades, lol, tinatawanan lang siya ng mga netizens. So nga, kawawa itong Yusek na ito. Dami kong nabasang comments na sayang siya dahil magaling daw ito
Angel de la Vega, sabi niya, mag-resign na sila, oy. Rafael Sepultre, I wonder. Dante Beltran, sabi niya, kababalaghan on the way. Rowena Beth De Leon, sabi niya, kasabayan ng mga pinalabas nila ng mga spies and espionage foreigners na nahuli sila. Malayo pa. Isa Conkel, sabi niya, kahiya na kasi gawa nila. Dewi Santos, DBM, kindly bear with us as we are in the process of filling in the blanks. Alfred Ang, blanco ang site ng DBM, uso ngayon ang blanco. Joshua Grapa, sabi niya, ngayon pa talaga Department of Budget and Management. Si Mama Ethel Impanada, sobra na, hindi na nakakatuwa ang ginagawa ng administrasyon. Jodrex Estrella Bisnat, si PBBM ang naging inspiration ng kapital. Tony Anthony, me, listening to Taylor Swift's Blank Space. Ron Magkuchi, cleaning in progress, will be right back. Siguro to, i-open din ito, baka bukas makalawa open na yan. Archie Rama Dilantar, they are now making move how to add those blank infos. Payoken Bunyaw tumampos, iba talaga si Tatay Diggs. Pag yan nagsalita para sa bayan, totoo talaga. Nagpapanik na ngayon ang admin, sigurado nandun lahat sa palasyo ang mga sangkot niyan. Japman, sabi niya, wait lang daw, let them fill in the blanks. Aunel Langgisan, may araw din ang mga ganid na yan. Benedicto Lianeta Jr., alam na this, manipulation, who is lying? Murphy Dangilan, they are still deciding on fixing technology, taking care of the anomaly. Marie Sumunga Mark, matalino na po mga Pilipino mula nang naupo si Digong. Ang dami niyang pinamulat na taong bayan. Nikos Pocos, tornado na. Ariels Doms, down yun, DI, karon lang ko gisearch. Ito, wala siyang ano. So, yun po. Nakapagtaka, bakit biglang na-down ang DBM site? Naghamon-hamon kasi sila na nito. Tingnan sa DBM ngayon. Sigurado, millions of Filipinos ang nag-check sa website ng DBM. I don't know, may nakita na siguro ano. So, again, sino ang nagsisinungaling? Sino ang nagsasabi ng totoo? Bahala na ang taong bayan. Basta to me, the best president is PRRD. Kahit ano pang gawin nilang paninira kay PRRD, kahit anong gawin yung paninira kay PP Sara, the best president we ever had is Tatay Digong. At ang by 2028, galingan nyo lang. Yung mga nagbabalak i-impeach si PP Sara, galingan nyo lang. Kasi pag hindi nyo na-impeach, impasse kayo. Walang makakapigil ang Agila ng Davao. Yan ang susunod na presidente. Sorry na lang, yung mga nag-aambisyon dyan na magpresidente na halos 1% lang ang nakukuha sa mga survey, galingan nyo pa. Ayuda pa more. Baka sakaling magbago ang isip ng Pilipino sa inyong kaayuda. Kaya lang, ang Pilipino ngayon wise na dahil
panahon na ng social media.